Kamusta mga kababayan? Kabir here. At may kwento ako sa inyo na siguradong magpapabilib sa inyo. Hindi ako akalain na mangyayari ito sa isang party dito sa Canada. Pero bilang isang Pinoy, laging may pagkakataon na magpakita ng ating pagmamahal sa wika at kultura. Unang dumating yung dalawang Pinoy guys. Isa naka-black shirt, yung isa naman naka-red shirt. Yung dumaan ako sa harap nila. Tinalong ko sila agad. Kamusta ka? Wala akong inisip na iba kasi ako pagka-Pilipino, automatic talaga ang kamusta ka. At nung sinabi ko yun, mukhang nagulat sila. Parang, hala, marunong magtagalog? Tapos, nagtuloy-tuloy lang na yung usapan. Habang nag-uusap kami, natutok ako sa mga reaksyon nila. Siguro mga 9 na beses nilang sinabi, ang galing! Hindi ako makapaniwala. Halos bawat sagot ko may, ang galing. Ang galing, di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, baka na-impress lang sila kasi magtagal ko nang gusto matuto ng ang Tagalog at ngayon, nakakapagkamit ako ng maayos. But at the same time, it felt so good to hear that. So habang nakaupo sila sa mga chairs, tinanong nila ako, anong paboritong kanta mo? Sabi ko, gusto ko talaga yung kanta ni Renz Verano, Ibang-iba ka na nga. Tapos, habang nagtatanong-tanong kami, sobrang chill lang nila. Sabi ng isa, tambay lang, pre. Tambay ka lang? Tumatambay lang? Haayaan na, super Pinoy vibe. Saka ano pa, kahit na unang beses lang kami nakita, ramdam mo yung connection. Nung tinanong ko sila, anong pangalan mo? Sabi nila, Lou at G. Pero nakalimutan ko na yung isa. Then, tinanong nila ako, ikaw, anong pangalan mo? Sabi ko, ang pangalan ko po ay Kabir. At dito pa, bago kami maghiwalay, nagsabi siya na, kababayan kita. Tapos nag-subscribe siya sa channel ko. Talaga, nakakataba ng puso. Nagpakita siya ng suporta, tapos pinakita niya sa akin yung kanta ni Claire de la Fuente, Sayang. Tinanong pa niya ako, do you know what sayang means? Sabi ko, oo. Ibig sabihin ng sayang ay feeling of shame. Nung nagpaalam na kami, sabi niya, ingat kayo. And I replied, ingat po kayo. Kailangan ko na pumunta sa bahay. Hindi ko makalimutan yun. Sabi ko nga, kahit bata, may respeto siya po at ingat. So yun na mga kababayan, sobrang saya ko dahil hindi lang ako natuto magtagalog, kundi nanarasan ko rin yung totoong Pinoy connection. Kahit nasaan tayo sa mundo, hindi nawawala ang pagiging Pilipino sa puso. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, mag-subscribe ka na sa Indian Pinoy TV. Salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Bye-bye!